Magandang umaga po. Ngayong araw ng Huwebes. Samahan niyo po kami sa programa ng Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Ngayon ay atras na po ng buwan ng Setyembre at nasa unang linggo, siyempre ng Setyembre. Si King Formalan po, magandang umaga po. Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan, lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansang Pilipinas, nagpupugay, palatuntunang stand-up, balikatan para sa Sulong Quezon. Ako po ang inyong mga kabalitaan, mga kasama buong oras hanggang ito ng napakaganda nating umaga, ang inyong lingkod, maliit at tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, nagmamalaki, isa pong anak na magsasakang magniniyog, si Celine Tutur. Opo, at ito pong aming programang ito, gaya ng dati, ay nakikinig nyo sa 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM, Pakakak ng Bayan, at saka nga po itong broadcast Channel 6. Meron pa po tayo ng 9 o'clock sa Reyna area, dyan sa Real Infanta Nakar, lalo na po dyan sa base ng Infanta, doon po sa radyo ng Spirit FM, kay Father Lucas, kay Francis Lucas. Naka-air po tayo dyan by 9 o'clock mamaya, dyan po sa Infanta, So, yung pong iba ay si Pandara magsasabi, Ang palatuntunan din pong ito ay maliwanag na napapakinggan sa mga himpilan ng 98.9 Love FM, 98.3 bayan po ng Tagkawayan Supreme Radio at sa bahagi po ng 93.3 bayan po ng Gumaka. Kumusta kayo sa ating mga suking taga-subaybay? Palagian niyo po kaming samahan sa ating mga pinag-uusapan. Generally peaceful naman ang lalawigang ito at wala namang naitala na napakalaking krimen. Meron mga pangilan-ngilan na shooting yan incident. Yan yung bagay na ikinatutuwa natin mga oo. Quezonians kasi makakatulog po talaga tayo ng mahimbing kung meron mang mga ilang pangyayari na mga hindi po natin inaasahan. Ito po naman ay pangilan-ngilan lang, no? Talagang kagaya po ng sinabi ng ating partner dito sa ating palatuntunan ay nakakatuwa yung performance ng hanay ng Quezon Police Provincial Office. Kung meron mang nangyayaring krimen, may pangilan-ngilan na tulad nung pinakalatest yung shooting incident sa Sariaya, pero madalang yan ganyan. Sa kabuuan ng 39 na municipalities at dalawang syudad, kumpara mo naman sa ibang lalawigan sa Calabarzon na napakataas ng krimen. Tayo dito, sa lalawigan ng Quezon, ay unang-una ay tahimik at ang ating mga opisyales, lalo ng Capital Distrito Kongresista, ay patuloy lang sa mga gawain niya sa pamamahagi ng ayuda. At since malapit na yung October 5 yung pasukan, yung pagkaklase ng mga bata, panay ang tulong niya para sa pagpapadala ng mga school supplies. Plus, yung support po natin mga mamamayan. Very important po yan mga kaibigan dahil hindi naman po makakaya ng ating hanay ng kapulisan na sila lang yung magpatupad ng batas. Kailangan po natin ng sumunod. So dapat, lalo na sa kampanya po laban sa illegal na droga, umagang-umaga. Naririnig natin yung report and accomplishment ng Lucena City Police Station. Good job, mahusay talaga ang Lucena PNP natin. Congratulations Police Lieutenant Colonel Bong Albacea sa kanilang araw-araw, napakarami. Ang ganda ng accomplishment pagdating sa laban sa illegal na droga. Alam mo yan si Bong Albacea, ewan ko lang kung inabutan mo pa yung papa niya na naging chief of police din ng lungsod ng Lucena. Tahimik lang yung papa niya, no? Tahimik lang, pero matindi rin, matindi rin mag-solve ng krimen ng kapanahunan niya. Hindi katakataka magmana itong si Hepe Albacea sapagkat pag may pagmamanahan, kaya pag ganyan-ganyan lang yan, patawa-tawa lang yan, masipag naman yan. Saka yan yung advantahe po na halos taga rito ikaw ay taga rito, nagsiserve ka sa iyong mga kalugar. Ibig sabihin, very familiar ka sa terrain ng area, plus wala kang pipiliing oras kasi kahit siya sa totoo lang, siya na may hindi kayong nagmamadali na uuwi sa probinsya mo, uuwi sa pamilya mo, kasi dapat po talaga sa mga kagaya nila, public servant, inuuna ang tao. Siya naman ay sinilang sa Tagkawayan, pero halos dito lumaki, dito nakapag-aral, kaya kabisado niya ang ating
lungsod ng Lucena, ang lalawigan ng Quezon. Okay yan, ha? Mas maganda yung taga rito eh. Sa lahat po ng ating mga kaistan, serbisyong tunay at natural sa mga bayan po ng Ginyangan, Tagkawayan, bayan po ng Gumaca, Alaba at Perez Quezon sa inyong lahat. Sa naabot po ng signal ang palatuntunang ito ng mga himpilan na partner po natin sa palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon, pinabati po kayo ng magandang umaga ni Congresswoman Helen Tan. Pero hindi lang naman lungsod ng Lucena ang medyo mapayapa. Ang lungsod rin naman ng Tayabas at siya naman ay alam mo naman, syudad rin yan ngayon, ha? Ang alam ko, kung hindi nagkaroon ng pagbabago ay yung ating chief of police yata dyan, ha? Hindi ako 100% sure, pero 90% ay parang sure ako, ha? Si Colonel Naba na ang OIC dyan. Colonel Naba. Oo, Colonel Naba. Taga rito rin sa lungsod ng Lucena at nakapag-aral din dyan sa Invergyo University. At concurrent siya as chief of police ng Tayabas, at sa kasalukuyang Deputy Provincial Director for Operation. Number 3 man sa PNP ay concurrent siya as Chief Normal of po Police. sa Philippine National Police ang magkaroon po ng paggalaw sa kanilang posisyon kung saan po sila ma-assign. Kaya wag na tayo magtaka kung ilang buwan lang, ilang araw lang. Minsan may ganyang pangyayari. Napapalitan po ang isang Chief of Police. Depende po yan sa will ng Regional Director at ng Provincial Director. Depende rin sa posisyon at merong dinidepende yan no? Kung sino po yung may power para magpalit ng sino man nakapwesto. Alam mo, yung sinasabi ko kanina, mas magandang ilagay ng mga pamunuan ng yung hierarchy ng PNP. Yung mga taga rito mismo sa Quezon. Alam mo kung bakit? Unang-una ko ikaw ay pulis na dito ka sinilang, dito ka naging opisyal, dito ka, lahat na ito ang kamag-anak mo. May hiya kang gumawa ng kalokohan halimbawa. Pero may disadvantage din po yan. Meron Tatandaan din, natin siyempre, kasi meron din. kung nahuli mo naman, mahihiya ka rin naman sampahan ng kaso. Minsan ganun din, ha? Minsan ganun din. Pero Hindi nawawala kasi yung ay, siyempre. alboran eh. Alam mo, hindi Oo, lang naman minsan po ganun. damit ang inaalbor o mga material na bagay. Kahit po sa mga ganitong klase ng sensitibong usapin, nakakapangyari. Oo, pero ang ibig ko sabihin ay kung naglalagay dito ng pulis na hindi naman talaga rito. Minsan, hindi naman ngayon, ha? Nung mga nakalipas sa dekada, may pulis na nakakapagwalang yaba. Ibig sabihin yung hindi nahihiya, gumawa ng hindi kagandahan. Siyempre, hindi taga rito, walang kamag-anak rito, hindi mahihiya. Ngayon, kung yan ay mga taga rito, yun ang ibig ko sabihin. Nahihiya ka. Pinapersonalize na ngayon at ginagawa ng professional ng PNP ang kanilang performance. Oo Hindi nga, nauobra hindi sa nakagaya ng panahon araw. po ng Duterte administration ang binabanggit mo, Yan. partner. Oo, kaya kasabi ko ng mga nakaraang dekada. Kaya nga sa bago po natin talaga ngayon ng Chief PNP, may mga bago kaagad na kautusan, no? Kailangang gawin po ng ating hanay ng kapulisan. Ano man, sinisigurado po ng ating palatuntunan, bukas po ang mga linya ng komunikasyon ng bawat police station natin para sa inyong mga suhestyon at mga reklamo. Good morning ha kay Audi Madrideo, itong ating provincial director, si Colonel Audi Madrideo. Mukhang matagal-tagal na rin pala nga si Sir na nanunungkulan dito, ano? Taon na rin. So, okay naman siya. Okay naman ang Mukhang patakbo niya. nabalam po kasi yung pagpapalit kung meron mga plano ang pamunuan ng PNP dahil sa pandemya. Oo. Nakatulong yan, no? Yung realidad Walang galawan. po natin. Kasi ang PNP natin, kasama yan sa mga frontliners na katuwang natin lumalaban sa COVID-19. Oo, kaya nakapabor din mismo sa PNP yun, para naging status ko sila. Wala mo nang lipatan, walang palitan. Correct. Bagamat may pangilan-ngilan ng mga nakaraang buwan na hindi major reshuffle. Pero since nagkaroon ng bagong pinuno ang Philippine National Police, hindi natin alam kung magkakaroon ng maririb o marireshuffle, depende yan sa O kaya hihintayin region. na nga naman kasi 2 buwan lang namang uupo ang Oo, Chief pwede PNP rin, natin. kasi- Or else magkaroon po ng extension. Depende po sa kagustuhan ng ating presidente. Napapanood niyo po ang palatunto ng Stand Up via Broadcast Channel 6. Kaya magandang umaga sa mga nakabukas na po ang inyong telebisyon. Diyan po ha, kay L.A. Ruanto ng Infanta Padre, nakausap natin kahapon. Magandang umaga dyan sa inyo. Alam mo, sabi niya sa akin, sabi ko, alam mo ka ako, Vice Mayor, yung aking ginagawa pang araw-araw, sinisikap kong makipag-usap sa mga mayors ng mga bayan para direkta yung ating news galing sa bibig ng mga mayor. So, Tama naman. Oo, so kinausap ko siya since hindi ko makontak yung mayor nila. Siya yung nakontak ko. Sabi ko, anong update dyan? Ganyan, ganyan, ganyan. So isa doon sa magandang sinabi niya sa akin,
ito pala mga ambulansyang pinamahagi ng DOH at ni Congresswoman Helen, ay halos pala partner araw-araw tumatakbo ng pag hindi Lucena, Calacang, Maynila. Kasi yung nagkakasakit, hindi naman yan nababawasan eh. Oo. Medyo may gumagaling, pero kinabukasan po, meron na naman kinakailangan dalhin sa pagamutan. Napakalayo po ng mga bayan po ng Infanta, General Lacar at bayan po ng Real. Kaya tinitingnan natin yung positibo na naging dulot po epekto ng pagkakaloob ng ambulansya ng serbisyong tunay at natural. Pinakikinabangan na po ngayon mula sa Claro M. Recto Hospital sa mga naturang pong lugar dinadala sa Calacang, Maynila. Sabi ko, anong mga sakit yan? Anong pasyente yan dinadala nyo sa Calacang? Yung mga referrals ba? Halimbawa, hindi naman COVID hindi naman. Halimbawa, may sakit sa puso, so may referral yan, kinakailangan ma-admit sa Manila. Yun daw usually ang dinadala nila. At ang kagandahan yan, kung ikaw yung, halimbawa, ikaw yung pasyente, sasakay ka lamang doon sa ambulansya at wala kang gastos. Wow! Wala kang gagastos Maraming sa salamat. kahit sino. Kaya naman inuulan po ang FB page ni Congresswoman Tan ng pasasalamat ng marami nating mga kubayan. Hindi lang yung direkta na pasyente na dinala po sa mga pagamutan, iba't ibang mga ospital sa ating bansa, kundi maging yung mga kaanak nila. Natutuwa kasi imagine makalibre ka ng bayad sa ambulance. Sabi ko, dyan pa lang sa Infanta, Vice Mayor, ilan na ang tinatakbo nyo kung sinasabi mong halos araw-araw ay tumatakbo ang mga ambulansya. Ilang pasyente ang dinadala nyo sa Calacang or sa lungsod ng Lucena? Mga 2 hanggang 3. Sa mga nakikinig po, Bayan 92.7 Spirit FM sa Bayan po ng Infanta, nagpupugay po ang palatuntunang ito. Alam mo, maikwento lang natin sa sige. ating mga viewers, sa ating mga listeners, ang inyong lingkod po ay laki ng Bondok Peninsula, tubong bahagi po ng 3rd District ng ating lalawigan. Yung pag nagkakasakit, kinakailangan pa naming rumenta ng jeep. Ay, ganun nga. Sa halagang 500 piso. Nung araw yun, ha? Nung una pa. Alam nyo, yung magkaroon ka ng 500 piso, isang piraso, wala pa namang ninoy noon eh. Wala pa. Oo, matagal-tagal Ibig pa yun. sabihin, 5 piraso ng tigi-100, kailangan mo maghagilap niyan. Oo, Kinakailangan pa pong mangutang ng aking magulang para lang madala. Alam mo kung saan pang ospital? Saan? Bayan ng Katanawan. yun ang malapit ay. Yun ang Ang malapit. layo, kaya malaking paborable po sa mga kagaya natin ngayon na kagaya ni Congresswoman Helen Tan, nagkakaloob at nakikita yung higit na pangangailangan ng mga ganitong gamit ng marami nating mamamayan. Dahil nga moderno ng panahon, ay kagaya ng naisip ni Markenberga, ni Congressman Markenberga, si ambulance naman ang padali niya. Oo. Yung mga nasa Para island sa mga towns, di island ba? municipalities. Parang kung ikaw ay nasa Perez, dadaling ka sa halimbawa Atimonan para daling ka sa Calacang. MSC ambulance din sila. Ayos din ang naisip Kompleto niya. yan ng equipment na kinakailangan. Oo, Alam syempre. niyo naman, kapag ka-ambulansya, dapat yung mga aparatos niyan, nasa loob ka agad noon. Oo, kaya maganda talaga itong mga batang congressman na ito. Ang galing ng mga naiisip eh. Isipin mo, si ambulance. Wala naman ako nabalita sa ibang lalawigan na may gayon, na may Ito karagatan. Wala naman eh. Ay bunga ng mga series of dialogues na ginagawa ni Congresswoman Tan sa kanya po mga constituents. Nakikipag-usap kasi siya partner doon sa kanyang mga kadistrito, tinatanong kung ano yung mga needs. Yeah. Sa abot ng kanyang makakaya, tinutugunan po naman niya yan mula doon sa sariling sikap program. Oo, yan ang kagandahan yan. Yan yung kagandahan ng nakakausap nyo ng direkta ang opisyal. Hindi kayo dadaan sa kung kanino mang stop para iparating po ang inyong pangangailangan. At saka hindi, pagka sumakay ka ng ambulansya dokumentado, hindi ka pares nung araw na kung sinong talpulano na lang na hindi naman dapat sakay sa ambulansya, isinasakay para may palusutin. May mga ganyan nangyari nung araw. Kagaya nung isang sikat na yumao na palagi nakasombrero para si Mao Zedong. Kilala ko ba yan? O, kilala mo, pwede bang hindi mo makilala? Mula dyan sa Bundok Peninsula, sinakay ng ambulansya, papunta ng Maynila at magapagamot yata, papunta naman doon sa isang malaking reliyon. Ay, At papagamot naman pala outlaw, kalaban ng gobyerno, sumakay. At alam mo na, para makalibre sa mga checkpoint, dahil ambulansya, isinakay doon, ikaw naman sa checkpoint, ba't mo sisitahin? Ay, ambulansya yan. Ang sakay pala yung mama na may sombrero para si Mao Zedong, may star dito, at dinala doon sa isang malaking reliyon, at nakipag-usulta, dinala rin sa ospital, ay nakalusot. Di ba? Ayos din ang naisip. Magaling din ang naisip. Maraming Nung araw yan, gumagawa nung ng araw. ganyan mga estratehiya, mga kaibigan, pero sana gamitin po natin sa makabuluhan, sa purpose po talaga kung bakit ipinagkaloob po ang naturang po mga sasakyan. So again, congratulations sa mga bayan po ng Real, General Lacar at lalo tigit sa bayan po ng Infanta kung saan ay nakakatulong. Yan yung mga areas na kailangan talagang tulungan. Malayo po sila sa bisinidad ng kabuuan ng ating lalawigan. Dadaan pa po kayo babagtas sa mga bayang sako po ng kalapit probinsya natin, bahagi po ng Laguna, kaya kailangan talagang At matulungan. saka itong mga dinadala ngayon sa sinasakay sa ambulansya, wala itong kulay-kulay, kahit sino ka pa.
Diyan sa bayan mo, pag kailangan mo ng ambulansya, Mm. kay kakampi ka ng Yorme or hindi, ipinapadala nila. Dapat Ginagastusan nila. ang serbisyo po Walang naman politika, talaga ay diba? walang sisinuhin, wala pong pipiliin at kung sino po ang higit na nangangailangan, dapat po yung maging prioridad po ng mga, lalo na yung mga in-charge, tinitrain naman yung mga Alam mo yan yan. yung sinasabi ko sa yung pinag-uusapan rin minsan pag tayo off the air na malaki na yung naiba. Hindi lang naman si Congresswoman Helen o si Markenberga, kahit naman sa ibang distrito, kahit sa ibang lalawigan. Malaki nang nabago. Hindi ka para sa anong araw na priority yung malalakas sa mayor o sa kung sino man. Ngayon hindi na. Ang ating mga namumuno sa mga distrito ay iba na ang thinking nila. Kahit kalaban sa politika o hindi ang bumoto nung nakaraan, nangangailangan ng ambulansya, gano'n naman binago na. Multiplication kasi tayo ngayon. Binago Kasi na. kung gagawin nyo po yan, mukhang kukunti lalo ang kakampi natin. Yeah, kaya hindi naman, nawala na nga yung ganong style nung araw na mga kakampi lang ang nakakagamit. Yan hindi na. Yun nga, sabi ko, kay ibang kulay yan, nakakagamit na rin naman ang ambulansya para maihatid sa, kung dito man or sa Kalakang, Maynila. Yan ay per schedule din naman kasi, ano? So, dapat kung kinakailangan nyo o kaya sa panahon po ng emergency, dapat ay naabisuhan ang namamahala ng ambulance, naging parang doktor on call. Alam mo ba kung magkano ang isang takbo sa Kalakang, Maynila? Pribadong ambulansya, magmumula rito sa lungsod ng Lucena, ha? Hindi. Arkila halimbawa ng ambulansya kung kanino man, basta yung lehitimong ambulansya. Lalo na kung ngayon ay ng DOH, ha? Magkano? Hindi na baba ng 12,000 sa panahon ngayon. Naku, Hindi saan bababa. po Ay, baka nga makabayaan mababa yan? pa yung ating kwan. Basta yan ay hindi bababa ng 12,000. Ihatid ka lang sa Kalakhan at yung pagbalik nun ang hindi ko naintindihan kung paano uli ang another pulong. So, Hatid sundo napakamahal. yan. Hindi ko alam yung kung yung pabalik kung hindi halimbawa kasi yung tao din naman sa Maynila mga 2 linggo ron ay siyempre ibang pulong yung pagbalik noon, di ba? Itatawag mo ulit dun sa Oo, kausap. baka ibang another contract na naman yun. Sa privado po yung binabanggit ko. Pero dito po sa pinamimigay na pinagagamit ng DOH at ng Congresswoman Helen sa distrito niya, wala ka pong babayaran kahit 5. Apat na lugar yan sa kabuuan po ng lalawigan Yung pinakahuli. natin. Yung pinakahuli na napagkaluban po ng ambulansya ng opisina ni Congresswoman Helen Tan. No, yung Bordeos, Infanta, General Lacar at Tayabas City. Imagine, ang Tayabas naman ay meron Congratulations na rin. sa ating mga kababayan kasi hindi na kayo maghihintay pa ng ilang araw dahil ginagamit pa ng iba at mas marami pong ambulansya, mas masaya tayo dahil mas maraming magiging available na sasakyang mapapakinabangan po ninyo. Oo, hindi kagaya nung yun nga, sinasabi mo nung una, di ba? Jeep, ganun. Ngayon ay medyo nabago na at sa totoo lang ay masisipag naman ang ating mga kongresista para nung araw kasi di ba yung PCSO naman bawat mayor yata ay binibigyan ng ambulansya ng PCSO. Nung una ngayon parang hindi na masyadong ganun, wala nang ganong kalaking pondo ang PCSO. Nangyari pa yung pandemya. Pero nung araw naman, yan nga, halos lahat ng mayor sa buong Pilipinas ay binibigyan ng PCSO ng nakatatak naman dun mula sa PCSO. Bawal. Nilalagay naman kung Nilalagay kanino naman, po oo. nanggaling ang sasakyan. Malinaw po yan na nakasulat doon sa mga sticker sa gilid o harapan po ng alinmang bahagi ng ambulansya. Oo, kaya napakalaki na rin ang Magandang pagbabago. umaga. Magandang si Ma'am Lilibet Azores, ang PR consultant ng SM Supermalls 3, 4, and 5. Lalo tigit ng SM City Lucena kay Mall Manager Ma'am Marizel Alqueros sa kabuuan po ng staff at mga tenants at shoppers na rin sa inyo ng SM City Lucena. Kung kayo po syempre. ay merong mga riregaluhan, mga anak nyo na magkakaroon po, magdiriwang ng kanilang birthday, simplihan lang natin dahil nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Ibili na lang ng laruan, i-click nyo po www.toykingdom.ph. At syempre, kay City Mayor ng SM City, John Jason Trenal, good morning, Padre, binibiro natin ang Mayor John Jason sapagkat SM City. Kaya ating although, siya ay Vice President, Regional Vice President na si John Jason, Engineer John Jason Trenal. At syempre, si Padring Russell Alegre. Tama ba, Alegre? Russell Alegre, Engineer Ang Russell Assistant Alegre. Mall Manager ng SM City Lucena. Patahimik lang yan pero by chance si
si Russell. At saka yung mga iba pa doon lahat na ng mga mga staff. nakatutok, si Sir Algat Soleta, si Ma'am Lourdes Soleta, si Sir Christian Santa Maria, at ang palagiang natin na nakasubaybay sa palatuntunang stand up, yung mga masisipag natin, mga nagagandahan, kailangan ba talaga maganda with pleasant personality, yung mga nasa public market natin, sa mga prutasan natin, nagbebenta po ang produkto nyo, isda, gulay, karne, o anuman po ang inyong mga paninda. Magandang umaga, saludo po kami sa inyong angking kasipagan, sa inyong kagustuhan na maging maganda po ang kabuhayan ng inyong pamilya, lalo tigit magandang umaga sa magandang si Ma'am Malen Decena. Alam mo, hindi naman sa tayo namumula o nagtuturo. Nakarating ako, kagaya ko, nakarating ako sa ilang palengke sa malalayong, lalo dyan sa Parting Ilocos. Saan? Sa may Parting, Ibang Parting Ilocos province. Nakita natin ng palengke dyan. Alam mo, hindi naman sa tinuturuan ko po yung ating mga maninindahan, ha? Pero mas ideal na kung ang isang, let's say, kung babae o lalaki man, kung nagtitinda ka, lalo sa mga wet market, mas maayos kung hindi man lang maganda damit mo, basta malinis, maayos. Ano ba Maganda dapat tingin niyo na sa prepare palengke. na isuot nila? Ikaw lalaki na mamalengke, anong gusto mo dapat na makita na suot ng babae? Kahit naman yung normal lang na t-shirt, basta maayos naman. At saka, Malinis. Kasi pagkain po yung ating produkto. Tsaka nakasuklay ka lagi, maayos ka naman, nakapuyod ka. At dapat nga, meron pa nung... Naka-ponytail. Oo, meron pa nung ganun sa buhok, parang sa... Hairnet. Yan, para... Minsan kasi sumasama yung Wow, ating... medyo mataas na. Hindi Oo. ba sa Save More yan sinasabi Hindi mo? hindi naman. Kaya lang ibig kong sabihin, kung ganun sana yung standard ng ating mga nagagawa nga ng pribado, kaya din yan ng public Si market. former City Councilor Benito Javier Brizuela ang ama po ng public market code natin. Kaya kung mapapansin nyo, malinis po ang ating mga pamilihan ngayon. At, siyempre naman, nakita nga natin, sana ganun ang mangyari. Good morning kay Johnny, ha? Kay Johnny Decena, ang may bahay ni Ate Malin, na kapatid ni Congresswoman. Ha? Kaya natin binabati yan sapagkat naalala ko nga yung kinikwento Tsaka ni napakalakas raw ng Nila. Transistor Radio ni Ma'am Bebot Paulo, ang magandang may bahay ni former City Councilor Vic Paulo. May pwesto rin ng prutas, napakatagal na nagbebenta ng prutas. Kilalang-kilala na ito sa ating public market ng lungsod ng Lucena. Marami pong salamat sa araw-araw po na pagtutok sa palatuntunang istana. Alam mo, di ba, nabagit pala, nagbiro pala ako kahapon. Pero hindi, talagang bibili ako eh. Dahil yun nga, sabi mong bibili ka. Di ba, napadaan tayo dyan sa kabilang mall, sa Pacific Mall, at tayo pumunta sa PSA, sa Statistics Office, napatigil ako doon sa isang prutasan. Ay, kilala si Marin at saka si Johnny. Nung Eileen and Boyet fruit stand, ha? Sir, sabi sa akin, nasa television ka pala po, napapanood ka namin. Sabi ko, kilala mo ba si Malin at si Johnny? Oh, Wow, kilala. sikat ka na. Hindi naman. Di ba, bumili ka nung prutas, di ba? Yun, naalala ko lang dahil sabi, sir, batiin nyo naman kami rito sa tindahan namin. Magandang umaga po sa lahat po ng mga kagaya ng ating regular, nakakaugalian na araw-araw dito sa palatuntunang stand-up. Sa umpisa pa lang po ng ating pagtalakay, kinikilala po ng inyong lingkod, lalo tigit ang ating mga manindehan. Kagaya po ng nabanggit ko rin, anuman po ang inyong mga produkto, mabuti yan na tayo po ay nabubuhay ng sa maayos na pamamaraan, marangal na pamamaraan. Alam mo, sinikap kong makipag-usap sa statistics kay... So, sino yan? Kay Ma'am Irene Pukyutan. Nagtanong tayo ng ilang mga bagay. Tukol nga rin sa ginagawa na nilang, nagsisimula ng, ano tawag dyan, pag-survey. National Census on Housing and Population. Magiging abala po muli ang PSA natin sa iba't ibang probinsya po naman. Buong bansa po ito gagawin po ang survey. Bibilangin muli ilan po ang mamamayang Pilipino. Every 10 year po ito ginagawa. Kaya dapat ay wala pong nakakaligtaan ng mga kabahayan at ilan natin mga na-account po tayo. Oo, kaya nung pagpunta ko doon, parang nanibago ko eh. Nakatingin lahat sa akin yung tao doon eh. Lalo na si Irma, si Margie, si Alma. Parang nakakita ng nanibago eh ha. So matagal tayong hindi nakapasal sa tanggapan at nakapag-interview. So good morning kay Madam Irma Hinosa, ang finance officer ng PSA. Kay Miss Alma, ang isa pa sa mga staff. At itong masipag at mabait na si Margie Cada ng Lukban, Quezon, na mahigpit daw dun sa Lukban ngayon dahil lockdown yata or semi-lockdown. So good morning po dyan sa bahagi ng Philippine
Statistics Office, di ba? Or Philippine Administration. Statistics Authority, Meron po silang mga katuwang na mapakarami na enumerators and supervisors. Sila po yung mag-house to house. Kaya hinihingi po ng PSA ang inyong kooperasyon, mga kababayan. Kung kayo po naman ay may oras na ilan pong bakante, hindi po naman kahabaan yan, ay kayo po ay matatanong ng kanilang mga enumerators. Huwag po natin pabalik-balikin pa ang kagaya nila dahil may target date naman po ng completion ng submission ng result ng nasabi pong census ang naturang pong opisina. Alam mo yung opisinang yan, kung gagayahin lang yan ng city government at provincial government, yung arrangement sa loob, almost perfect. Ano? Wala pa yung COVID-19 Diba? kung saan Maganda nakikita yung po ninyo design. yung barrier ngayon. Even sa mga sari-sari store, nilalagyan po ng plastic cover. Before po, wala pa ang pandemya natin, ang opisina po ng PSA sa ating lalawigan, nagkaroon ng pag-renovate sa loob ng kanilang tanggapan. At yan po nakita na natin, yan na yung sistema Yun pa, oo. ng arrangement, ng seating arrangement ng mga empleyado. Meron po talagang glass na barrier sa pagitan po. Parang kung estudyante ka, may iwasan talagang magkopyahan. At saka chismisan, may iwasan din Magiging yun. focus po at magpo-focus po sa kanilang trabaho, sa kanilang tasking, ang bawat kawani. So ito, very ideal. Kung Oo, gusto po ninyo modelo. makita, pwede po naman open po ang opisina para mas maging maganda yung oras po talaga nakatutok lang sa pagtatrabaho buong maghapon Tapos, ng ay, isang ano, empleyado. May CCTV pa. Kita ng hepe yung mga tao niya kung anong ginagawa mo. Very strict kasi Yan, si Ma'am Irene Pukyutan. nakatutok Pero yung at meron po siyang CCTV. puso. Pinakikinggan din yung mga hinaing o anuman ng kanya pong mga ka-office mate ng kanilang mga staff. Ito yung sinasabi natin, kailangan talagang magtrabaho. So, may sweldo kasi kita sa lahat gobyerno. sila. Kita lahat sila ng hepe dahil may CCTV. Ang problema, hindi naman kita ng mga tao yung hepe nila. Mahalaga Normal po yun, ang ha? survey and census na gagawin po ng PSA. Tatandaan po natin, ang magiging resulta po niyan ay pagbabasihan po ng National Economic and Development Authority ng NEDA sa pagbuo, pagbabalangkas po ng mga nasyonal na plano ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at ibababa po yan hanggang sa kanakanayunan ng ating pong bansa, ng ating kapwa. Basta nakaka-impress yung tanggapan nila. Magastos man ng kaunti sapagkat kasi ang PSA yan naman ay national agency, government yan. Pero napakaganda ng kanilang tanggapan. At bukod doon, maganda pa ang hepe. Pinakamaganda yan sa tanggapan na yan. Sa mga Si pupunta Ma'am po sa kanilang Irene, opisina, nasa ikatlong palapag po yan ng Pacific Mall Lucena. Huwag pong kalimutan, magsuot po kayo ng face mask at face shield dahil kung hindi at wala po niyan, hindi po kayo makakapasok sa loob po ng mall. Sayang po ang inyong pagpunta. Nakita mo, nanonood si Miss Chuchay Campomanes Marasigan. Kita ko nanonood sa iyo. Magandang umaga sa Luisa Restaurant. Good morning sa magandang si Ma'am Luisa. Alam mo, Miss Kenny? Chuchay. Chuchay Campomanes, tama ba? Chuchay Campomanes Marasigan. O baka ako'y namamali nagluluto na yan, saka yung mga staff niya. Ang nagdiluto at nagpapainitan ng tubig si Felipe. Oo, yung Luisa Restaurant na yan. Okay, dyan. Minsan nagpadala. Nagpa-compliment siya ng isang breakfast. Ayaw ko nga tanggapin. Kaya lang, masama rin natanggi sa grasya. Huwag mo na pong ulitin yun, ma'am. Nakakahiya naman. Joke lang. Babalik biro po lang. ang palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon sa mga patuloy pong pinapanood ang ating palatuntunan, mga nakikinig, sumusubaybay sa ating mga pinag-uusapan sa napakarami pong himpilan sa iba't ibang bahagi po ng ating lalawigan. Huwag po kayong aalis, babalik po kami sa ating mga pagtatalakayan pa rin, makalipas lang po ang ilan nating mga patalastas. Kahit anong oras, kahit anong araw, wala kang pangamba. Alagang PhilHealth, siguradong maaasahan. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Isuzu Pagbilao Care, your reliable Isuzu cars and trucks dealer here in Quezon, now offers best value parts, top quality repair and maintenance services, with previous and discounts with free meals while you wait. Call us and service assistance will be given to you, fast and efficient. Isuzu Pagbilao has the state-of-the-art tools and equipment, highly trained competent technicians and stress-free lounge. Isuzu Pagbilao, now serving you Mondays to Saturdays from 8 a.m. to 5 p.m.
and Sunday by appointment only. Book your appointment now. Isuzu Pagbilao, along Maharlika Highway, Barangay Bukal, Pagbilao, Quezon. Numbers to call 0956-207-9634, 0956-386-3589, 0939-605-8981, and 0932-791-1332. At Isuzu Pagbilao, pre-quick inspection and battery check. Every change oil services for 2012 models and below of D-Max, Altera, and all crosswind variants. Isuzu Pagbilao Care. Call us. Assistance received everywhere. Ang mga may sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganibang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sagip Buhay Ambulance Center. Sagip Buhay Ambulance Center. Mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas na abot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya ay equipped with ambubag pag grabe ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine, walang red tape, hatid agad, safe ang pasyente. DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sagip Buhay Ambulance Center. Maingat, katamay sa kagipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sagip Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis na serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sagip Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon. Ano yung sinyas na yun ng ating technical? Yung mikropono raw. Baka nga ako'y walang sound. Okay na, padre. Ayan, ayos na. Muli po, magandang umaga sa ikalawang bahagi tayo ng stand-up balikatan. Si King Formaran po. Muli mababati po palatuntunang stand-up sa mga kabubukas lang ng inyong transistor radio, kabubukas lang ng inyong TV set, sa inyong mga tahanan, anuman po ang inyong mga ginagawa, sa mga humihigop ng mainit na kape, nag-aalmusal na, naglilinis po ng loob at labas ng inyong tahanan, naglilinis ng inyong mga sasakyan, sa mga bumabiyahe po, laman na po na iba't iba natin mga lansangan, patuloy niyo pong pinakikinggan, sinasamahan sa himpapawid palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Siyempre, ako pa rin po ay nakakasama at nakakasama hanggang ikapito ng napakaganda nating umaga. Maliit at tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, ang inyong lingkod, si Celine Tutor. Si Miss Juliet Ayapana, kitang-kita ko nanonood ngayon ng Pagbilao ng Maraming Team salamat, Energy. Team Corporation. Alam po ninyo, ang Team Energy, napakalaki ng naitulong sa ating community sa panahon po nang meron tayong coronavirus 2019. Dahil sa lalawigan ng Quezon, hindi pinabayaan ng Team Energy ang ating mga kababayan. At saka yata Nagbigay po yung, sila ng ayuda at sa ating sektor ng ating mga kabataan sa panahon po ng pagbubukas ng klase, nagbigay sila ng maraming laptop. Yung Easy Gas, nanonood din pala.
Lopez ba yan? Di ba? Isigas. Good morning ha. Sir dyan Dan sa mga Oriarte, staff. marami pong salamat. Kanina pa tayo hinahanap niyan sa Facebook Live. Maaari niyo po kaming sundan sa Facebook Live sa palatuntunan ito. Edisyon po ng ating pagtalakay ngayong araw ng Huwebes, ika-3 sa buwan ng Setyembre sa account po ng inyong lingkod. Parang nagka-problema no, yung ating account na isa. Kaya medyo nag-switch tayo doon sa account mo sapagkat may kaunting problema. Good morning kay LB na nalimutan ko na naman apelyido. Abinido ng kabila, Pacific Mall. Good morning ha kay Miss Kata Habrika. Pero siyempre, mas lalong good morning kay Miss Lilibet. Sa mga nanonood po sa mga impila ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan, magandang umaga, maraming salamat sa mga nakantabay naman sa mga himpilan. Sa bahagi po ng ikapat na distrito ng ating lalawigan, 98.9 Love FM, Supreme Radio 98.3 Bayan po ng Tagkawayan, at sa bahagi po ng 93.3 Bayan po ng Gumaka. Maraming salamat. Batiin mo yung kaibigan mo. Nanumbrahan na ng commission ng appointment. Yung kaibigan mo Lieutenant si... General Gilbert Gapay, congratulations. Tayo naman pwede niyang mapanood sa Facebook ni General Gapay na confirm na yung kanyang position. Oo nga. At the same yata yung kanyang rank as Siyempre, natutuwa po at Chief of mamabati Staff. po ang palatuntunan ito sa mga nakatutok sa 92.7 Spirit FM, bayan po ng Infanta. Masarap ang suman sa Infanta, Quezon. Oo, at alam mo, ayaw kong banggitin niya suma na yan Kasi, Dahil? alam mo, magbanggit lang ako ng country ito. Antimano, nagpapadala yung mga kaibigan natin. Ayaw ko Pero naman the ng best ganun, talaga ang suman Oo, ng bayan po ng nakakaya naman, Infanta sa online po na selebrasyon ng nakalipas na Nyugan Festival. Mukhang humakot ng award ang suman ng bayan po ng Infanta. So kahit mga larawan lang, video lang, talagang panalong-panalo ang suman ng Infanta. Nalimutan ko yung pangalan ng mayor dyan Pero yung vice mayor dyan, alam ko ng pangalan. Yan pala sabi ko, bakit LA ang pangalan mo, vice? Los Angeles? Lloyd Arnel. Oo. Yung pala yung... Pero kilala po siya sa bilang- tawag na L.A. Rowanto. Oo. Magandang umaga, Vice Mayor. Siyempre, ba't hindi naman natin yung mayor dyan? Kilalang-kilala, ano nga pangalan nun, nakalimutan ko Yung medyo si ma'am, yung mabait din ha. Good morning ha, dyan sa bahagi ng si Grace America ha. Good morning po, Madam Mayora, dyan sa Infanta. At siyempre, kay Father Lucas, Francis Lucas, yung mabait. Dapat yan, kala ko nga ay siya parang Monsignor na, hindi pa yata. Si Father Francis Lucas, naalala ko tuloy apelyido, yung pangalan Lucas Lucas Managelod. Yung dating magiting na opisyal. Pag babanggit ko yung pangalan yun, naalala ko si Lucas Managelod. Magaling na pulis nung araw. So, itong binabagit natin, itong ating kaibigan Batiin ko na magandang Sino? umaga ang kanyang ninang, sabi ni Eman Tutor, nanonood sa atin sa oras na ito, kay General Ainera ng Sun Life Philippines. Good morning po kay Ma'am Jocelyn Gomez, mga kaista natin sa bahagi po ng Lopez. Magandang umaga sa inyo. Siyempre, kay Rachel Ubana, yung mayor dyan, magandang umaga. Pero, sige, tuloy mo yan, may babating ka pa yata. Babatiin ko ang masipag Sino? nating Sino? Oragon, Sir Nieves Gaston ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nanonood si Sir. Maray na aga po. Nanonood ba siya? Retired na siya, no? Kung di ako nagkakamali sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tagamayon, ha? Tagamayon Volcano yan Lagi niyang Legazpi City. Si Sir, good morning po ha. Salamat po sa assistance sa inyong lingkod sa panahon po na nasa Bureau of Fisheries pa yan. Partner po natin ang BIPAR Region 4A at sa panahon po ng dating BIPAR Director Attorney Asis Perez. Parang na-interview mo man yung regional director niya nung kamakailan tayo na sa kabilang himpilan. Nagbayasum yata kayo, kung di ako nagkakamali. Nalimutan ko lang yung... pero yung sa probinsya, hindi ko malilimutan si Alan Castillo, yung provincial manager nila. Ang napakahusay pagdating po sa broadcasting. Tita Bolet Anastasio, maraming salamat. Magandang umaga. Yung matagal din yan sa kabilang himpilan yata. Siyempre, idol natin yan. Magandang umaga, ma'am. Sa lahat po na nakatutok, Sir Albert Soleta, salamat po sa inyo. Sa mga nagmamadali, meron po mga mahalagang pupuntahan. Ginagawa niyo pong relo ang ating palatuntunan. Philippine Standard Time natin, 48 minuto. Makalipas po ika-6 ng umaga. Akala ko hindi makakalusot si General Gapay dahil ang daming tanong ng mga senador, Oo. Doon sa kontrobersal niyang pahayag tungkol Pero doon sa... kayang-kaya yan ni General Gapay. nalusutan din, Napakahusay po niya. Lalo na yung isang tinanong, yung tungkol doon sa Red Gov. Sabi niya, walang puwang sa AAP ang revolutionary government na yan, na walang puwang yan. Hindi yan kinikilala ng Armed Forces of the Philippines. Good morning, Jun Parlade.
General Jun Parlade, Antonio Parlade. Good morning. Lieutenant General kaibigan. Antonio Parlade Jr. sa kabuuan po ng Southern Luzon Command, ang santatahang lakas ng Pilipinas. Nagpupugay din po ang palatuntunang ito sa lahat po ng mga nakakatuwang ni Congresswoman sa bahagi po ng unang hanggang ika-4 na distrito natin. Malaking tulong yan kasi sila yung voluntaryo na nagdadala ng mga proyekto po ng kongresista. Oo, dyan sa bahagi ng 9th Division, kay Henry Robinson, General Henry Robinson, kay General Romel Tello ng 902nd Brigade. Magandang umaga, Padre, na kamonitor yung mga sa mga Facebook natin, ha. At of course, siyempre, batiin natin yung mga nasa 201st, 202nd. Yung mga brigade commander Siyempre natin ang nga masisipag. kabuuan ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division, may base po headquarters sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Bumabati rin po tayo na magandang umaga. Napakarami nang nawalan ng trabaho sa panahon pa rin ng pandemya. Imagine, sa tala po ng Department of Labor Employment, umabot sa nasa 180,000 libo ng kababayan natin ang jobless sa ngayon. Maaari, baka po kayo ay hindi pa nakasama sa listahang ito, pero ano ba ang gagawin ng ating gobyerno? Ay di tulungan. Tulungan. Pumapangalawa po ang Calabarzon sa National Capital Region sa tala, nakapagtala ng marami po ang walang hanap buhay ngayon. Oo, kaya malungkot yan sapagkat epekto nga yan ng pandemya. Tinamaan po ang sektor ng ating mga nagninegosyo, kaya ito yung pagkakataon kagaya po ng madalas din natin na binabanggit, hindi natin napaghandaan. Nasorpresa tayo, nabulaga tayo lahat ng COVID-19. Kaya nga alos si Congresswoman ay 24 hours na nagre-repack na mga ayuda. Kahit hindi na tayo lockdown, nakita ko nagpaparepack pa rin ng mga At ayuda. take note, hindi lang po yung health crisis at usapin po ng pagresolba sa problema na yan, kundi maging yung pangkabuhayan, livelihood po ng marami, isa po yan sa mga pinagtutuunan din ng kanyang opisina. Ginagawan po ng paraan, patuloy po siya nakikipag-ugnayan sa DOLE, sa ating po mga kinaukulan para mabigyan po ng trabaho ang marami nga ng mga nawalan. Sabi ko nga sa iyo, walang katigil-tigil sa pinagagagawa si Kong Helen sapagkat pag hindi ayuda, ay gamot. Kung ano-anong tulong. O kaya, yung school supplies, ay walang, lahat yan ay, hindi niya sinasayang ang isang araw na wala siyang gagawin. Kaya sulat po yung tiwala ng marami sa kakayanan ng isang doktora Helen Tan. Meron na kayong kongresista, kinatawan, sa bahagi po ng Kongreso, meron pa tayong doktora. Maswerte sila, itong mga taga 4th District. Hindi ko naman sinasabing hindi kayo maswerte sa mga nakalipas. Pero, mas sinuwerte kayo dahil, naku, napakasipag ng kongresista nyo. Kung di rin lang sana ay lahat ng distrito ganyan kasisipag, ay salamat sana. Kung lahat. Asensado ang lalawigan natin. Oo, kung hindi lang tayo, kahit sa Makikipagsabayan iba. tayo, hindi lang po sa kabuuan ng Calabarzon, kundi higit na makikilala tayo sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Kaya sabi ko, kami naman dito sa 2nd District, maswerte rin sapagkat very peaceful dito. Okay naman dito. At, Nakatutok sa atin ang Lucena PNP. Maraming salamat ha. Ulitin natin yung nanonood pagbati ba? kay Police Lieutenant Colonel Romulo Bong Albacea sa napakagandang si Ma'am Rose Angcana. Good morning, and kay Ma'am Ana Paral. minsan nga, iniiwasan ko na yung si Bong kasi lagi akong inaakit magkape doon sa opisina niya. Ay ako naman nahihat, makakaabala ako Minsan pare, magkape tayo. Hindi ko talaga pinagbibigyan at makakaabala ako Pero pagkausap mo yan, productive ang pinag-uusapan nyo At marami yung gustong mangyari at utay-utay niyang ginagawa. Pero alam mo ba, silent lang siya. Hindi siya mahilig magpamedya ng mga kung ano-anong bagay. Basta Wow, pag nakakwentuhan ko dapat. lang, baka mamaya tawagan na naman yan ako. Padre, sa next time tayo magkape busy rin ako mamaya. Good morning kay Rosa, at saka kay Eve, at saka kay Bilog, yung ating mga pulis dyan sa police clearance. Magandang umaga sa inyo dyan. Kay Ate Flor Macale, at saka yung ating PIO. Sino yung PIO natin? Colonel Dennis Cania, Yan. magandang umaga, sir. Ayun, good morning sipag ito. Masipag itong ating mga binabating ito Alam mo yung programa para sa tuberculosis, yung sakit na TB, isa yan sa mga pinagtutuunan po ngayon ni Congresswoman Helen Tan para dumarami rin kasi ang nagkakaroon ng sakit niyan. Hindi po Tumataas ito yata. bago, ito po ay nadatna na natin ng mga ganitong klase po ng sakit at ito po ay hindi dapat ikinahihiya. Tatandaan po natin na cure po ang sakit na ito, ang karamdamang ito at meron pong libre na gamot ang ating pamahalaan, ang Department of Health na ipinagkakaloob. Pumunta lang kayo sa mga rural health center natin. Naku, munti ko pa partner makalimutan. Tinawagan natin si Quezon Mayor Cherry Clasio. Cherry Pagkatipunan Clasio. In-interview natin kahit mga 12 minuto pala. At tinanong ko ano sitwasyon dyan sa Quezon Mayor. Ano po ang sitwasyon? Okay naman daw.
still yung kanilang problema sa COVID ay inaayos naman nila, kung mababa naman. At para meron na lang silang 3 o 2 na naka-isolate at okay naman daw, very peaceful din dun sa kanila sa Quezon. Madalas daw ay nakamonitor sila sa radyo dito sa sinasabi niyang malalakas na yung pila natin. Kaya walang masyadong kaming pinag-usapan pagdating sa Quezon. Maliit lang kasing bayan ang isla po 15,000 ng mahigit. Quezon at yung crime statistics is napakababa Oo. and controllable yan at talagang naaayos po na manageable ng bahagi po ng ating kapulisan. Parang nung 2015 yung last census yata ay 15,000 lang mahigit ang populasyon. Sabi ko baka mga more than 20,000 na sila ngayon. Maaari raw ha. So kaya nga antayin niyang panibagong survey census na yan. Good morning ha. Mayor Cherry Pagkatipunan Claso. Sabi ko mag-meet nga po tayo ng personal pag po kayo inagawi sa aming lungsod. Sabi niya okay lang at wala naman masyadong meeting ang mga mayors ha. Yung Mayor's League ay hindi ganun kaaktibo. Sino ba pangulo ngayon yan? Patiin ko na magandang umaga ang mga nanonood sa bahagi po ng Barangay 10 dito sa lungsod ng Lucena. Binabati ni Sermon Minorca Villarosa. Pabati raw po sa kanyang family at kay Kagawad Iseng Kuloma. Good morning po. Ganun din dyan sa bahagi po ng San Antonio kay ex-mayor Anyano Ariel Wagan ha. Padre, magandang umaga dyan sa inyo San Antonio. At ito ha, ito mga stand-up Lucena, si Artisa Villapando, si Josary Quindosa, Sonia Hirang, si Kayla, The Beautiful Arela, Ian, The Pogi Abuel, at saka si Lovelyn Turgo. Good morning, ha? Iba ang mga pangalan na yun. May mga naka-insert na beautiful at Oo, pogi. meron. In-insert nila, ha? Talaga? Inabot sa atin to yung staff dyan sa stand-up. Ito yung mga Ingat po aktibo. ang ating mga motorista ha. Nagpapaalala po palakian ang ating kababayan District Engineer Buddy Salvania ng Quezon First District Engineering Office sa mga magtutungo po sa mga bayan po ng Sampaloc, bahagi po ng Real, Infanta and General Nakar, bayan po ng Mauban, lungsod po ng Tayabas, bayan po ng Pagbilao, ilan pang mga bahagi ng unang distrito ng ating lalawigan. Pinapalalahanan po niya kayo. Tingnan po ang mga signages. Kamay po ay sa manibela ng ating mga sasakyan, mata po sa tinutubok nating daan, at ang tenga makinig po sa palatuntunang stand-up, balikatan. Nakita mo, si Tita Sally Plancia, ex-DE ng 4th District. Ayan, no, kitang-kita ko nanonood sa atin. Good Wow, morning, ha, thank Tita Sally Sigit Plancia, ang dating district engineer ng 4th District at saka 2nd District. Napakasipag dyan nung nasa serbisyo pa yan. At nakakonsentrate pala siya sa kanya mga apo. Yun ang medyo pinagkakalibangan ni Tita Sally. Good morning, ha, Tita Sally, at sa mga kasama mo dyan sa iyong tahanan. Okay, ha? At batiin ko si Assistant District Engineer Rodel Florido ng Quezon Port DEO. Napakarami ng mga infra projects ngayon sa bahagi ng Port District na tinututukan po ng naturang pong tanggapan. Siyempre, yan po ay magbibigay ng higit na kaunlaran sa kabuhayan ng marami nating kababayan sa mga kadistrito ni Congresswoman Ta. Nagkakaroon po ng pagbalam dahil po sa problema natin sa COVID-19, but still, magtutuloy-tuloy po ang proyekto na yan. Mag-antabay lang po kayo, mga kababayan. Kahit po yung mga construction of bridges natin, tuloy-tuloy nagkokonekta sa dalawang bayan, sa dalawang magkaibang barangay. Patuloy po yung tinututukan ng Quezon Port District Engineering Ang Office. problema ay medyo malulungkot siya mga ngayon panahon ito. Malulungkot siya mga taga-Port DE sapagkat yung isa nilang masipag na engineer, si Engineer Noel Gob ay medyo binawi na, kinuha na ni Lord noong isang araw yata. Ito ay isa sa Ikiramay po ang palatuntunan masipag nito. na ininyero ng Port Engineering. Kung naalala mo, one time, sinama yan ni Engineer Plaza, ni Tita Sally sa ating programa sa kabilang radyo. Naging panauhin mo rin siya kasabay ni Tita Sally. Kaya lang, yun nga, nakakapanghinayang din sapagkat bata pa ito, iniwan na. Kinuha na ni Lord itong si Engineer Noel Gob. Nakikiramay po ang stand-up balikatan sa Ulitin maagang ko pagpanaw. yung paalala ng madalas pong binabanggit ni Congresswoman Helen Tan, saan man po kayang lugar na nagpupunta kada araw. Huwag po natin kalimutang magdala po ng alcohol, magsuot po ng face mask at face shield, at panatilihin po natin ang kalinisan sa ating pangatawan para makaiwas po tayo na mahawa ng virus dala po ng COVID-19. Pasalamat na tayo, partner. Oo, parang maaga pa ba o malabo lang ang mata ko, ha? Parang maagap-agapan ng kaunti, ha? Ang tabayanan nyo po kung tayo lulubi ng Panginoon ay makakapanayam natin yung ating provincial statistician officer, ha? Sa mga susunod na araw. Sana nga ay
by Friday, makapanayam natin kahit via Zoom, kahit virtual lang. Nag-press con nga tayo dyan, virtual si Mama Irene Pukyutan. Matand ka ba? Matid ako at gumamit tayo ng Zoom, dahil inantok lang ako ng kaunti. Sa dami na nagtatanong. Marunong, Michelle Soleta. Inantok ako ng kaunti kasi nga ang daming nagtatanong. Kaya salamat po at nairaos yung virtual press conference na yan ng PSA sa pamagitan nga ni Mama Erin Pukyutan. Muli po ay sumapit na naman ang napakabilis talaga ng oras pag tayo nakaupo dito. Mamaya po, ikawalo, tabayanan nyo kami sa kabilang himpilan. At si King Formaran po, dyan sa bahagi ng, ng Infanta, kay Father Lucas at saka kay Eli Ruanto, kay Vice Mayor. Good morning po dyan sa inyo, sa mga kababayan natin sa Infanta. Sa mga gumagawa po ng suman, ay masisipag yung mga taga dyan sa Infanta. Ingatan po natin yung ating mga bagong ambulance dyan. Si King Formaran po, pasamantala, nagpapaalam at para bukas ay muling magbalik sa ganito pong oras ng alas 6 hanggang alas 7. Good morning kay Ma'am Resido Ojeda Cruz at kay Boss ex-mayor Tito Ojeda. Salamat po, magandang umaga. Sa mga tumutok po sa mga himpilan, ang 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM Pakakarang Bayan, sa mga nanood sa mga himpilan din ng ating, syempre sa pamagitan po ng Facebook Live ng ating pong account at sa Broadcast Channel 6, sa mga himpilan po naman ng 98.9 Love FM, Bayan po ng Lopez, 98.3 Bayan po ng Tagawayan, sa 93.3 Bayan po ng Gumaca, 92.7 Spirit FM. Marami pong salamat. Ako po naman ang nakabalitaan na pakinggan buong oras. Malit pong tinik mula po sa bahagi ng Bondok Peninsula, nagmamalaki. Isa pong anak na magsasakang magniniyog, ang inyong lingkod, si Celine Tutor. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. The preceding was a paid broadcast. Ang mga narinig na opinyon at pahayag ay pawang sa black timer lamang at hindi ibig sabihin ay ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. Huwag kayo'y hika, nahahapot sumasakit ang dibdib sa kaunting paglakad, may sakit sa puso, mataas ang presyon, himamatayin,